Ano nga ba ang sukatan ng pananampalataya? Ito ba'y sa araw-araw na pagdadasal at pagsasimba? O sa haba ng listahan ng ating mabubuting gawa? Siguro para sa marami sa atin, ang matibay na pananampalataya ay nagsisilbing panangga sa anumang pagsubok. Pero maraming pagkakataon na doon pa sa gitna ng matinding hamon, natutuklasan natin ang tunay na kahulugan ng salitang yan. Sa mga pagkakataong inaakala nating matibay na ang ating pananampalataya, sa mabigat na pinagdadaanan, doon pa natin nauunawaan na ito pala ay marupok at parang bahay na gawa sa sementong sinuplay ng kontraktor na kura. Madaling madurog, madaling mayanig. Minsan naman, ang isang taong hindi sanay magdasal, malayo ang loob sa Diyos, ay natututong kumapit sa nung unay hindi niya nauunawaan at hindi niya matanggap. Sa mga panahong tila wala ng ibang malalapitan, iisa lang ang kanyang kakapitan. Gaya po ng mauunawaan ng bida sa ating istorya ngayong Miyerkules, mga kapatid, ikalawang araw po ng buwan ng Hulyo dito po sa Sana Lord. Pakinggan natin ang kwentong sinulat ni Macris Magbo Orpilla na pinamagatang Nanalangin si Teresa. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nasa loob pa ang lola ko! Sa lola! Parang awan niyo na! Parang meron! Parang awan niyo na! Iligtas niyo lola ko! Parang awan niyo na, lola! Teresa! Ang lola luring mo ba nasa loob pa? Bakit mo iniiwan? Natutubog na ng apoy ang bahay ninyo! Naku! Delikado ito! Halilila! Inihatid ko si lola kanina palabas ng bahay nung malayo pa sa bahay namin ang sunog. Bumalik ako sa loob dahil akala ko nasa loob pa si Chang at si Gray. Naku! Nasa loob pa nga ba ang tita mo at kapatid? Wala po sila sa loob pero paglabas ko dito, wala si lola. Naku! Kaya natutubok na ng apoy ang bahay. Nakita ko yung alino ni lola sa may bintana. Ako pumasok sa loob ulit kaso pinigilan na ako ng mga bombero. Mukha pa namang palala na palala ang sunog. Delikado kung babalik ka pa sa loob. Siguradong hindi ka na makakalabas. Gumawang po ang bahay. Lola! 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 Chang, kayo muna dito kay Lola. Bibili lang ako ng kape para sa mga naglalamay. Dumadami ang tao dito sa kapilya. Hindi ko alam kung gusto lang ba makikape o nakikiramay talaga kay Lola. Sige. Pero Teresa, bilan mo na rin ako ng gin sa tindahan. Paubos na itong iniinom namin eh. Hindi masaya maglamay kapag walang alak. Ginawa niyo pa talagang inuman tong lamay ni Lola. Nasa kapilya pa naman tayo. Wala talaga kayong pakundangan. Katulad ng mga kapitbahay natin dito na makakapalang mukha. Inubos agad ang mga candy at mani na inihain ko. Uy, may binubulong ka ba riyan? Sige na. Wala ho. Sige, Chang. Bilisan mo. Pakilista na lang din kapag may nag-abot ng abuloy ho, ha?
Heto ang notebook na listahan. Oo na. Alam ko na. Ginagawa mo naman akong mangmang eh. Bilisan mo na nang makabalik ka kaagad. O ate, saan ka pupunta? Bibili ng kape pati tinapay na rin kung kasya pa tong pera ko. Ikaw, Greg, saan ka nanggaling? Nung isang araw pa nakaburol dito si Lola. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Alam mo naman kailangan ko ng kasama dito. Dami mo naman tanong ate. Hindi ka naman reporter. Umalis ka na nga't namatahimik na ako rito. Dali mo na ate. Baka walang kape ang mga naglalamay. Galaw-galaw! Aba, tinamaan ng magaling tong lokong to ah. Gusto atang masampulan. Joke lang. Ito naman. Sige na, ako nang bahala kay Lola. Bumili ka na ng kailangan mo. Oh, eto palang pera. May sukli pa yung ipinabaan mo sa akin nung 1 linggo. Wow! 200? Salamat ah! Dalian mo na. Busy rin ako eh. Kala mo naman mga abalang-abala sa buhay. Lola, paano na lang ako ngayong wala ka na? Ikaw lang naman na nakakausap ko ng matino dito sa pamilyang to. Oh, sige na nga. Medyo si Greg. Minsan, kahit pasaway. Narito na ako sa sari-sari store pero bakit parang wala namang paninda itong si Aling Lilia? Hindi naman sila naabot ng sunog. Hanggang sa hilera ng bahay lang namin ang natupok ng apoy ah. Hello? Teresa, nasa bahay ka ba? May papadala akong forms ng BAR. I-file mo sa opisina bukas ng umaga. Kailangan maaga pa lang na-file mo na kasi magbabayad ng penalty kapag nahuli. Nasa bahay? Tinatanong mo kung nasa bahay ako? Oo, bingi ka ba? Ayos ka rin, you know? 2 araw kitang tinatawagan. Ang dami kong message sa'yo. Kahit isa hindi ka man lang sumagot. Tapos ngayon, itatanong mo kung nasa bahay ako. Binasa mo man lang ba lahat ng text ko? Ang dami mo naman sinabi. Kung ayaw mong tinatanong ka kung nasan ka, di wag. Hahanap na lang din ako ng ibang mauutusan. Ruben, nasunugan kami ng bahay. Paano ko mapupunta sa bahay kung natupok na ito ng apoy, ha? Bakit sa akin ka nagagalit? Ako ba nanunog ng bahay ninyo? Hindi ka man lang nag-alala? Ni hindi mo man lang ako kinumusta? Hindi mo na ako sekretarya. Girlfriend mo ako. Dami mo sinasabi. Buhay ka naman, di ba? Kausap pa nga kita eh. Ano pa bang gusto mo? Ruben, kunting pag-aalala man lang sana. Sana rin tinanong mo kung anong nangyari o kinamusta mo man lang ako, di ba? Kahit kunwari lang Nagdadalamati ako ngayon si Lola. Ang lola ko. Ewan ko sa'yo, Teresa. Napaka-drama mo. Hindi ko naman mababago nangyari. Sunog pa rin ang bahay ninyo kahit kumustahin kita't lambingin. Wala rin namang kwenta. Sayang lang. Ay, wow. Ang galing mo talaga, no? Sayang? Hindi ba mas nakakasayang ang 4 na taon nating magkasama? Kung ganyan ka na lang lagi? Oo, sayang lang. Kaya tigilan na natin to. Maghiwalay na lang tayo. Ha? Ano? Kita mo? Takot ka namang makipaghiwalay sa akin. Tandaan mo, Teresa. Walang magtsatsaga sa yung iba kung hindi ako lang. Lahat na mayroon ka ngayon galing sa akin. Tandaan mo yan, ha? Ako lang ang makakatagal sa ugali mo. Pati nung walang kwenta mong pagkatao. Kapal ng mukha mo. Kung ano man ang naibigay mo sa akin, nabayaran ko na yon. Ako pa ngayon ang walang kwenta, ah. Nakakapanginig ka ng laman sa galit, Ruben. Pero sige, kung yan talaga ang gusto mo, simula ngayon, maghiwalay na tayo. Kala mo kung sino ka?
Aling Lilia, tao po. Pagbilhan nga po. Oh, Teresa, anong bibilhin mo? Medyo magulo ngayon dito. Titignan ko kung meron ako kung ano man ang kailangan mo, ha? Kape ho. At saka kung may tinapay po kayo. Ay, naku. Wala kaming tinapay. Wala rin kaming kape. Nang magkasunog dito sa lugar natin, hindi man naabutan ng apoy itong tindahan, nalimas naman ang laman. Pati nga candy at mga kandila ko, nilimas rin. Walang patawad. Tinangay ng mga magnanakaw nating kapitbahay ang laman itong tindahan. Mga soft drinks na lang ang naririto. Hindi lang siguro nila mabuhat lahat, kaya iniwanan na yung mga yan. Ganun ho ba? Sige ho, salamat. Ay, Teresa! Ano ho yun? Ay, nakipaghiwalay ka na ba sa nobyo mong mayaman? Ha? Yung dati mong amo? Hindi naman kagwapuhan yon, saka medyo mas matanda sa'yo, hindi ba? Kung naghiwalay na kayo, nako, papayaan mo na. Hindi naman kayo bagay medyo naulinigan ko kayong nag-uusap kanina. Medyo malakas kasi kaya alam mo na, narinig ko. Hindi ho kami naghiwalay. Ganun lang ho talaga kami mag-usap. Hindi ba? Ay, nako. Kung hindi kayo magkahiwalay, bakit hindi siya nagpupunta sa lamay ng lola mo? Sige nga, ipaliwanag mo. Busy lang siya sa trabaho. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag sa inyo? Maiwan ko na ho kayo, Aling Lilia. Nakuha pa niya makichismis kahit wala na kaming matutulugan. Dahil sa laki ng sunog sa lugar na to. Paano kaya to? Wala akong mabilhan ng kape. Sa maliit na grocery na lang siguro ako pupunta. Tatawid pa ako sa kabilang kali. Ang bibilis pa naman ng mga sasakyan dito. Bakit kasi hindi uso dito sa amin ang overpass? May tawiran lang pero hindi man lang ginagaling ng mga motorista. Walang minor-minor. Tumatawag si Ruben. Sabi na nga ba, hindi naman ako matitiis nito. Kapal na mukha niya kung siya pang makikipaghiwalay. Inalila niya ako ng ilang taon. Hello, Ruben. Nakuto ng tawag? Wala akong pantawag na load. Itetext ko na lang habang patawid ako. Nakapula pa rin naman ang stoplight. Pwede pang tumawid. Tiyang Feli, hindi pa rin bumabalik si Ate Teresa. Kanina pang umaga bumili ng kape yun. Baka sa Batanes pa bumili yun Teka nga. Tanong ka ng tanong Bakit? Ano na bang kailangan mo sa ate mo, ha? Ibinigay ko kasi kanina yung natira kong pera. Babawiin ko na lang pala. Di ba may mga abuloy naman dyan? Nagugutom na ako Wala man lang pagkain dito. Tubig na nga lang ang meron. May lumulutang pa na insekto sa loob ng galon. Ikaw talaga. Napaka-reklamador mo. Tulungan mo na lang muna ako rito. Samantalahin natin na wala si Teresa. Malakihan ang tayaan ng mga nagsusugal dito sa lamay. Magdagdag ka pa na lamesa para sa mga gustong magsugal. Nagpasugal ka pa rin dito kahit sinabi na ni ate na wag? Ayaw nga din niya ng inumin beer tsaka alak Hindi naman to party. Alam mo naman yung ate mo. Palibhasa, palasimba, gaya ng lola mo. Walang alam sa kalakaran ngayon ng mga lamayan. Ganito na ngayon sa lamay. Parang social event na yan. Feli! Greg! Si Teresa! Bakit ho, Aling Lilia? Ano nangyari? Si Teresa! Puntahan niyo sa ospital! Bakit nga ho, Aling Lilia? Pasuspense naman kayo masyado Nasagasaan ng kotse si Teresa! Ha?
Inaantok na ako. Nasaan kaya ang kwarto ni Ate Teresa? Ward daw sa 5th floor. Ito na ang 5th floor. Pero, nasaan yung ward? Ayun. Ayun siguro. Ate Teresa! Greg, Ako nga. Ano nangyari? Bakit may benda yung kamay mo? nahit and run ako kanina. Ha? Hinihintay ko pa kung makukuha ng mga pulis ang detalye. Hit and run? Nasaan yung nakabangga sa'yo? Hit and run nga, di ba? Hahanapin mo ang nakabangga. Run, ibig sabihin, tumakbo. Eh di sana kung alam ko, hindi na ako mamumblema dito, di ba? Ay, bakit? Ano bang problema? Siyempre, ang pambayad dito sa ospital. Kung bakit kasi nawalan pa ako ng malay kanina nung nabangga ako ng kotse. Dapat bumangon ako kaagad at nakabalik sa lamay ni Lola. Hindi pa tayo napagastos. Nagalusan lang naman ako at napilayan ng konti. Teka, pambayad? Dinala ko dito yung ibang abuli na dala ng mga kandidato. Bago ko umalis, may dumating na mga konsehal eh. Nangangampanya yata sa mga nasusunugan. Dinala ko na dahil baka ubusin pa ni Chang dun. Ha? Ayokong gamitin yan. Para yun kay Lola. Hindi. Ang pera ng mga politiko, para yun sa pagboto natin sa kanila. Babayaran ko lang ang kayang bayaran. Dito ka lang ate ha. Kung malalaman to ni Lola, mas gusto niya na gamitin pambayad sa ospital mo kaysa gastusin sa kanya. Oo na. Buti kahit papano, mabait yung doktor mo kanina. Hindi tayo siningil ng professional fee. Nakilala kasi ako ng sekretarya ni Ruben, kaya siguro hindi na ako pinagbayad. Sekretarya ni Ruben? Hindi ba boyfriend mo yung dati mong amo? Oo, pero hindi naman alam ng iba yun. Lalo na kung di naman niya kaibigan o kamag-anak. Natawagan mo na ba yung jowa mo, ate? Pwede kong puntahan sa opisina niya kung hindi mo pa nakakausap. Hindi na kailangan. Wala naman din siyang pakialam sa akin. Nakipag-break na rin siya via text message. So official na akong walang jowa ngayon. Mas okay pa. Hindi na ako may istorbo ng mga pautos niyang wala namang bayad. Ay, drama mo naman, te. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Ikaw na magkusang lumapit. Mayaman yun. Kaya kong buhayin kapag nagkatuluyan kayo. Buhayin? Wala kang pakialam kung buhay pa ako. Sino naman matutuwa dun? Ikaw na rin ang nagsabi sa akin dati na bilang tao, hindi natin makukuha ang mga gusto natin kung hindi pagsusumikapan at pagtsatsagaan. Konting taste lang, hanggang maambunan ka lang ng grasya niya. Isipin mo rin minsan yung sarili mo, te. Tumigil ka na nga lang ng kasasalita mo dyan. Iniisip ko nga sarili ko, kaya mas mabuti na talagang naghiwalay kami. Inaalila naman niya ako. Teka ate, paano pag wala ako, sino mag-aalaga sa'yo? Kahit naman ganito ako pa rin ang pinakakakampi mo sa lahat. Tandaan mo, only brother. Loko ka. Di mo naman ako inaalagaan. Ikaw nga ang paalaga. Isa pa, saan ka naman pupunta? Mag-a-abroad ka ba? Malay mo lang, you can never can tell. Sira! You can never tell lang. Mali-mali pa mag-English. Mag-aral ka kasi. Di yan puro ka porma. Dami mo naman sinasabi. Tara na nga kay Lola. Tegon! Dario! Tumigil na kayo! Bawal mag-away dito sa burol ng nanay ko! May nag-aaway. Dapat talaga kasi hindi nagpapasugal dito si Chang eh. Baka dumating na si ate at makita niya to, lagot. Tsaka magagalit yun. Awatin ko na nga na yung nag-aaway. Kinulit ko pa naman si ate na magpahinga na lang sa bahay. Mga tol, ano bang problema? Baka naman pwede nating ayusin yan. Malay nyo, makatulong ako. Ay! Yung karigor! Ginawa mo akong gripo ng dugo! Nasaksak si Greg! Bili ng tulong! Tawag na!
Teresa, kumain ka na. Ikaw nang bahala dito sa mga ligpitin sa bahay, ha? May lakad pa ako. Chang, saan na naman ba kayo pupunta? Magsusugal na naman kayo? Di na talaga kayo natuto. Hindi naman ako magsusugal. Makabintang naman to. Hindi nga kayo makatingin sa akin ng diretsyo. Sigurado, magsusugal na Ay, naman kayo. naku, hindi nga. Hahanap lang ako ng pera. Pera? Oo! Naririnig ba ninyo ang sarili ninyo, Chang? Dahil nga sa bisyo nyong yan, kaya nawala ang kapatid ko. Aba, Teresa, hindi ko naman kasalanan na nasaksak ni Rigor si Greg. Nakakulong naman si Rigor. Ano bang gusto mo? Hindi mo kasalanan? Chang! Kung hindi ka nagpasugal sa burol ni Lola, hindi mangyayari ang kaguluhang yun. Hindi aawat ang kapatid ko at hindi siya masasaksak. Dito pa sana si Greg ngayon. Naku, Teresa, wala na akong magagawa. Ano bang gusto mong mangyari? Dahil ako, hindi ko na rin alam. Gusto ko? Seryoso ka ba sa tanong mo, Chang? Naku, Teresa naman. Sige, kung totoong tinatanong mo ako niyan, sasagutin kita. Ang gusto ko, bumalik sa nakaraan. Gusto ko ang mga panahon na buhay pa ang nanay at tatay ko. Gusto ko sana andito pa si Lola at pati si Greg. At gusto ko ring malayo sa mga taong katulad mo. Aba! Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang may narating sa buhay, ah! Hoy! Walang ibang magtsatsagang makisama sa'yo kung hindi ako lang! Sobra na to. Hindi ko na kaya to. Aalis na ako. Simula ngayon, magkalimutan na tayo. Buti pa nga! Kung kayo lang rin naman na makakasama ko, mas mabuti pang mag-isa na lang ako. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Hindi na kami magkasundo ni Chang. Mabuti na rin na ako na lang lumayo. Lola, patawad po at iniwanan ko ang anak ninyo. Hindi ko maiwasang manisi sa nangyari kay Greg. Dapat hindi na lang ako nagpahinga ng araw na yun. Sana rin, hindi na lang ako nasagasaan para hindi ko kailangang magpahinga. Napigilan ko sana si Greg na umawat sa awayan ng mga sugarol na yun. Kasama ko pa sana ang kapatid ko. Ngayon, magbabagong buhay ako sa isang lugar na malayo sa kabiasnan. Baka sakaling mas magiging payapa ang buhay ko doon. Napakamalas ko naman. Kaninang umaga, sobrang init. Ngayon, nasa kalahati pa lang kami ng biyahe. Ang lakas na ng ulan at hindi pa pasapol ang mga daan. Nai-stranded pa ata ako dito sa bus na to. Iisa na lang ang biyahe papunta ng probinsya, tumirik pa ang mga bus sa kalsada. Mga kapatid, habang tayo naghihintay ng saklolo upang maayos ang bus ng ating sinasakyan, nais ko lamang magbigay ng munting paalala na magpapatatag ng ating pananampalataya. May hawak na Bible? Mukhang magpapabible study pa tong si Kuyang speaker, ah. Ay, teka. Bakit parang pamilyar ang mukha niya? Sabi sa sulat ni Propeta Marcos, Kapitulo 11, Verso 25, "At kayo'y nananalangin, patawarin ninyo muna ang sino mang may pagkakasala sa inyo, upang patawarin din kayo ng inyong amang nasa langit." Nariringgan ba ako nitong si Mamang Pastor? Bakit parang tuma sa sitwasyon kung sinasabi nito? Mga kapatid, ang pagpapatawad at pananampalataya ay magkaugnay sa buhay ng isang Kristiyano. Itinuturo sa atin ni Jesus na ang tunay na panalangin ay dapat may kasamang puso na handang magpatawad. Ang pagmamahal sa Diyos ay dapat na makita sa ating mga gawa, hindi lang sa salita at sa isip. Mga kapatid, ating pagnilayan ang munting pagbasa na ito.
Madaling sabihin ng ganyan kung puno ng pagmamahal ang puso. May paano kung kagaya ko? Mag-isa, walang patutunguhan. Masasalo ba ako kapag nanalangin ako muli? Teresa? Ikaw si Teresa, hindi ba? Kilala mo ako? Oo naman. Hindi ka pa rin nagbago. Pati boses mo pareho pa rin. Ako to, si Denso. Kababata mo sa baryo. Densyo? Teka, sinong Densyo? Ang kapitbahay namin sa probinsya? Yung kapag tinitigan siya, magkahawig nga sila. Pero ibang-ibang tindig niya, pati pormahan Porman at mukhang kagalang-galang. Diba, umuwi rin ang mga awat na paliko. Teka, saan ka pala pupunta ngayon? Pauwi ka ba sa probinsya? Oo. Aayusin ko lang ang ibang gamit ng lola ko doon para maibenta na ang property na yon. Pero baka doon na muna pala ako mamalagi habang wala pa akong malilipatan. Ikaw? Pauwi na rin. May dinaluhan akong social workers convention sa Manila eh. Pwede bang makitabi dito sa upuan mo? Oo. Sige lang. Wala naman nakaupo dyan eh. Sige. Bakit nga pala mag-isa ka lang? Yung kapatid mo, kamusta? Nasaan na yun? Pati yung lola mo, pangalan nun? Si Aling Loring. Yun, tama. Tsaka, may tita ka rin, di ba? Hindi mo sila kasama? Medyo inaantok na pala ako, Densyo. Matutulog muna ako Sasamantalihin ko na ang malakas na ulan. Nakaka-relax ang tunog ng patak ng ulan eh. Mamaya na lang tayo magkwentuhan. Ha? Sige. Dami-dami pwedeng itanong. Bagay pa na pinakaayaw kong marinig at maalala ang itatanong niya. Nakatulog na nga lang. Sana pagising ko, nasa probinsya na ako. Lakas naman ang kulog na yun. Oh, nagulat ka. Maswerte pa tayo at nasa mataas na lugar ang bus. Ayon sa balita, baha na sa bayan natin. Hindi ko alam kung may daratnan pa tayong bahay pagdating natin doon. Ang sabi nga, lampas tao na raw ang tubig sa ibang lugar eh. Ano? Ganun kabilis? May bagyo ba? Nako, tila dilubyo na nga ang nagaganap eh. Nag-aalala ako para sa mga kababayan natin. Kung sana, maaga na lang ako nakabalik para nakatulong pa ako sa kanila. Hindi ba mas delikado yun? Sana lang humupa na ang baha, tumigil na ang ulan. Kanina pa nga ako nagdarasal eh. Naalala ko ang lola ko dahil sa sinabi mo. Tuwing may parating na bagyo, aayain ako ni lolang magsimba. Tapos magro-rosaryo kami. Babanggitin niya lahat ng santo para gabayan hindi lang kaming pamilya niya kundi ang bayan at bansa. Handa ka na bang pag-usapan kung anong nangyari sa lola mo? Hindi, ayoko. Kahit magdasal, di ko na nga rin kaya eh. Uy, Teresa. Sa wakas, nandito na rin tayo sa probinsya natin. Kapag wala ka matuluyan, pumunta ka lang sa simbahan. Mataas ang simbahan dito sa atin. Malamang ang mga taong nasa mababang lugar na kabahayan, naroon din ngayon. Sige, salamat. Teresa. Ano yun? Alam mo, kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, handa akong makinig. Pati si Father Joaquin. Andito pa rin si Father Joaquin? Oo. Nakabalik siya rito dahil ginawa niyang proyekto ang pagpapagawa ng simbahan. Sige. Salamat, Densyo. Sige, ingat ka. Naalala pa pala ni Densyo na nung mga bata kami, nung pumanaw ang nanay at tatay ko, halos araw-araw ako nasa simbahan at kausap si Father Joaquin. Matindi ang pinagdadaanan ng bayan namin.
Sa itsura ng terminal ng bus na pinakamataas ng parte nitong bayan, puro putik magyang paanan ng mga upuan. Ngayon ko lang naisip, wala pala ako masasakyan papunta ng baryo. Wala atang tricycle at jeep ngayon. Teresa! Teresa, sandali. Nalimutan ko parang itanong kanina kung may susundo sa'yo. Ha? Wala eh. Hahanap pa ako ng masasakyan. Marami ka bang dala? Itong isang bag lang. Ayos pala eh. Ito, tara, sakay ka na. Pero dadaan muna tayo sa simbahan bago sumilip sa bahay. Okay lang ba? Okay. Sakto pala, may misa ngayong hapon. Maiwan muna kita saglit ha. Kakausapin ko lang yung head ng rescue team ng bayan. Nasa kabilang gusali yung ibang evacuees eh. Babalik ako rito. Sige, salamat. Sana wala namang nasawi o nasaktan sa nangyaring pagbaha. Magsisimula na ng sermon ng pare. Lalabas na lang muna ako. Pero nakakahiyang lumabas dahil halos lahat ng tao nakatingin na kay Father Joaquin. Mga kapatid, nandito tayo ngayon. Hindi lang upang humingi ng tulong sa Panginoon, kundi upang ipagpasalamat ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Totoo, marami tayong kasawian. Maraming bahay ang nawasak, may mga minamahal tayong hindi na natin makakasama. Ngunit sa gitna ng ganitong trahedya, ang Diyos ay kasama natin. Tahimik ang lahat dito sa loob ng simbahan. Karamihan sa kanila lumuluha. Sa ating pananampalataya, natutunan natin na ang pagbagsak ay hindi katapusan. Tinitingnan natin ang krus ni Kristo, isang simbolo ng paghihirap at sakripisyo. Ngunit ano ang kasunod noon? Muli siyang nabuhay. Yan din ang pangako sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Pinapalakas lang tayo upang handa sa ating kinabukasan. May isang matandang nakayakap na mahigpit sa apo ng bata. Ang isa namang babae, mahigpit na yumakap sa kanyang lola. Teka, bakit pa ako naluluha? Naalala ko ang lola ko at ang kapatid ko. Hindi lamang pisikal na muling pagbangon ang ating kailangan. Kailangan din nating buhayin ang ating mga puso. Huwag magpadala sa takot o panghinaan ng loob. Kung tayo mismo ay puno ng kadiliman, paano tayo magiging liwanag sa iba? Tama si Father. Kung ako mismo ay punong-puno ng kadiliman, paano ako magiging liwanag para sa iba? Paano ako magpapatuloy kung ganitong pakiramdam ko? Kailangan kong magpatuloy. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa iba. Pero paano? Teresa. Galing ka ba sa evacuation site? Oo. Pasensya na, hindi ako nakabalik agad. Ang daming kailangan na sigasuhin dun eh. Yung relief goods kasi dumating na, tsaka yung mga magdi-distribute sa mga nasalanta kailangan na sigasuhin. Baka gabihin pa ako rito. Hindi na kita... Pwede ba akong tumulong? Naku, pwede. Pumunta muna tayo dun sa multipurpose hall. Nandun yung mga relief goods. Teresa? Father, mano po? Ay, sabi na nga ba't ikaw yung nakita ko kanina habang nagsasermon ako. Kumusta ka na? Sasabayan ko na kayong maglakad patungo sa kabilang gusali. Doon naman ang punta ko. Sige po. Handa na ba ako makipag-usap kay Father Joaquin? Naku, parang hindi pa. Teresa.
Ano po ulit ang tanong ninyo, Father? Wala naman. Kinumusta lamang kita. Nakakalungkot nga lang na sa ganitong kalagayan ng ating bayan ka pa nakauwi. Nakakalungkot nga po ang nangyari. Pero mabuti na rin na nakarating kami ni Densyo kaagad para makatulong sa mga kababayan natin. Tutulong daw si Teresa sa pag-distribute ng relief goods, Father. Salamat at matulungin ka pa rin katulad nun dati. Hindi ka binago ng Maynila. Father, Teresa, tumatawag si Caselso. Sasagutin ko lang ho, Susunod po ako sa inyo. Sige lang, Densyo. Hihintayin ka namin. Ikaw din, Teresa. Huwag kang magmadali. Hindi naman kailangan magmadali sa pagsagot ng tanong ko. Saka na kapag handa ka na, ha? Heto po para sa inyo. Magpahinga na po kayo. Teresa, kung di mo na itatanong, si Aling Marta yung huli mong inabutan ng relief goods. Hindi talaga siya nakakapagsalita. Tangulang ng tango pero mabait yan. Lagi yung nagpapakain ng mga bata sa bahay ang punan kapag birthday niya. Nakakatuwa naman. Di ba? Alam mo, magpahinga ka muna. Eto, may tubig dito at saka pagkain. Ako na muna rito. Huwag na. Matatapos na rin naman ang nakapila dito. Mukhang nabigyan naman na ang iba. Patapos na rin ang pila ko. Nakita mo ba si Poldo kanina? Parang napansin ko dito siya tumutulong kanina sa pila mo eh. Si Poldo ba na presidente natin nung elementary tayo sa klase? Oo, naalala mo pa. Sabi ko na maalala mo ba siya eh. Ako, bakit mo naman natanong? Hindi ko napansin kung sino siya dun sa mga katulong ko kanina. Siya yung nakasaklay. Ha? Siya ba yun? Ako, hindi ko na namukhaan. Dala ng kahirapan ng buhay. Yun, napatanda na ng husto ang itsura niya. Tayo na lang yata ang dalawang mukhang bata sa batch natin eh. 30 pa lang tayo pero... Tama ka. Magti-30 pa lang din si Poldo pero 25 siya nung maaksidente yung bus na sinasakyan nila ng pamilya niya. Nakakalungkot nga kasi dead on the spot yung buntis niyang misis at ang 4 na taon nilang gulang na anak. Ano? Oo. Nakakapanlumo talaga yun nangyari pero hanga ako sa katatagan at sa pananampalataya ni Poldo. Mas pinatibay pa nito yung paglilingkod niya sa simbahan at sa mga tao. Tsaka siya rin ang barangay captain sa lugar natin. Ang galing naman. Diba? Oh, kain ka muna. Yan, may paparating na bagong batch ng kukuha ng relief goods. Kaya, alam mo, ako na muna dito. Bumalik ka na lang kapag nakakain ka na. Sige. Sige. Nakakain na ako. Patuloy ang paglilinis ng mga tao dito sa simbahan. Marahil, ganun din sa buong lalawigan. Hindi ko man lang alam ang itsura ng bahay ni Lola kung may bahay pa bang nakatayo dun. Alam ko, maglilinis din ako pag uwi ko. Magpapababa muna ako sandali ng kinain ko bago bumalik sa loob. Kung hindi ko lang alam na may katatapos lang na sakuna, hindi ko maiisip na nagdadalamhati at naghihirap ang bayan dahil sa bilis ng mga aksyon ng pagbangon sa buong lugar. Kung sana ganito din kabilis ang pagbangon ko. Ang pagkawala ng bigat sa dibdib ko, mas okay sana. Oh, Teresa, ang lalim naman ang buntong hininga mo. Father Joaquin, kayo po pala. Nakapaghapunan na po kayo? Kanina pa, bago magmisa. Kayo ba ni Densyo at ng iba pa niyong kasamahan nakakain na? Katatapos lang ho. Teresa, maraming salamat sa pagtulong mo, ha? Nako, wala ho yun. Nararamdaman kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Kung ano man yun, ipapanalangin kong gabayan ka ng Panginoon at pagaanin ng iyong kalooban. Hindi ko po alam kung makukuha sa panalangin ang bigat ng kalooban ko, Father. Pasensya na po. Papasok ho muna ako sa loob.
Densyo, ako na ulit dito. Baka may iba ka pang gagawin eh. Ha? Hindi, wala na. Last batch naman na tong mga to. Bukas na ng umaga ulit, sa almusal. Magpapadala daw ng lugaw ang munisipyo. Mabuti mabilis ang rescue at relief operations dito, no? Oo, maganda ang kalakaran dito sa bayan natin. May pagkakaisa pa rin. Teka, baka inaantok ka na ha? Nakausap ko si nanay. Maayos naman daw ang bahay sa baryo natin. Pati ang bahay ng lola mo. Pero yun nga lang, baka may mga putik lang daw sa loob. Naisip ko na nga rin kanina na baka maglilinis pa ako pag uwi. Kung gusto mo, sa bahay ka na muna tumuloy. Nakapaglinis na raw sina Delia at si nanay eh. Naroon din kasi ang asawa ni Delia kaya mas madali nilang nalinisan yung nabahang unang palapag namin. Naku, nakakahiya naman. May istorbo ko pa kayo. Nakapag-asawa na palang kapatid mo? Ha? Oo. Kaklase niya rin nung elementary yun na pang asawa niya. Kalain mo yun, ang galing no? Oo nga, meant to be. Pero nakakahiya pa rin na makitulog sa inyo. Ay sus, naku ba okay lang yun. Dati naman natutulog ka rin sa bahay, di ba? Pag tanghali na inabutan tayo ng siesta. Oh, papaluin tayo ng hanger at tsinelas kapag hindi tayo natulog sa tanghali eh. Naalala mo pa yun? Oo naman. Basta, sa bahay ka na lang matulog, okay? 10:00 na ng gabi oh. Siguro makakarating tayo mga 10:30. Sobrang puyat naman kung maglilinis ka pa. Pero... Ay, hindi na. Sige na. Okay lang yun. Sa sala na lang ako matutulog. Doon ka na lang sa silid ko. Tapos, bukas ng umaga, palilinis natin ang bahay ng lola mo. Pero, kailangan ko nga pala munang magsimba ng 6:00 ng umaga. Ikaw, baka gusto mong sumama? Sige. Salamat Ang pananampalataya ay parang isang halaman. Kailangan itong alagaan, diligan ng panalangin at palakasin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag kayong matakot sa mga pagsubok sapagkat ito ay nagpapatibay ng ating pananalig. Kahit sa pinakamadilim na sandali, nariyan ang Diyos upang gumabay at umalalay sa atin. Hinihintay lang niya ang ating pagtawag. Hindi madaling magpatawad, lalo kung tayo'y nasaktan ng labis. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi lamang pagpapalaya sa nagkasala, kundi pati na rin sa ating sarili. Kapag tayo ay nagpatawad, pinapalaya natin ang ating sarili sa bigat at galit at sama rin ng loob. Pero paano kung hindi ko mapatawad ang aking kapwa? Kasabay na hindi ko mapatawad ang aking sarili. Sabi sa Biblia, Marcos 12:31, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung hindi mo mahal ang iyong sarili, paano mo matututunang mahalin ang iba? Pagpapatawad, pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa. Ay, bakit pakiramdam ko para akong lumulutang? Unti-unting gumagaan ang bigat ng kalooban ko Panginoon, patawarin niyo ako sa pagiging makasarili ko. Nilamon ako ng pighati at kawalan ng pag-asa. Naway maging instrumento ako upang magbigay ng tulong sa iba. Teresa, tutulong ko ba ulit magbakayan sa mga nasalanta? O uuwi ka na para makapaglinis ng bahay ng lola mo? Dito muna ako. Makakapaghintay naman ng bahay. Mas importante ang mga kababayan natin dito. May bagong recruit pala si Brother Densyo. Magandang umaga ho. Ay, magandang umaga rin.
Ikaw si... Sister Carmen, si Teresa yan. Kababata ko at kapitbahay. Kababalik niya lang rito sa bahay natin kahapon. Mabuti naman at may mga kabataan pa palang gusto ng buhay probinsya no? Ayan na mga bata mula sa bahay ampunan. Teka ha, ayusin ko ang mga pagkain nila. Nakita mo ba kung gaano kasabik yung mga bata sa pagkain at mga regalong handa ng munisipyo para sa kanila? Oo, Densyo. Nakakataba ng pusong makita ang tuwa at pasasalamat sa mga mata nila, no? Para sa mata ng mga bata, kahit gaano pa kaliit ang matanggap nilang tulong o regalo, napakalaking bagay na nun. Magpapasalamat sila ng buong puso, ng buong kagalakan. Sana katulad na lang ng mga bata ang mga tao. Madaling mapaligaya at madaling makontento. Sana nga kahit alam nating habang nagkakaedad at nagkaka-experience sa mga tao, mas mahirap na silang makontento. Laging naghahangad ng masigit pa. Nako, tama ka. Tama ka sa maraming bagay. Hello? Teresa. Chang, napatawag kayo. Teresa, 1 taon na rin simula nung magkita tayo. Hindi ka lumawas sa babang luksa ng lola at kapatid mo. Wala naman hong araw na nakalimot akong ipagdasal sila at ipagrosaryo. Abala din kasi ako dito sa probinsya, Chang. Ganun ba? Teresa. Chang, bakit parang nagbago ang boses ninyo? Para kayong hinihingal at ubo pa kayo ng ubo. May sakit ho ba kayo? Nasa ospital ako ngayon. Ospital? Naku, bakit ho? May lung cancer ako. Tinaningan na ako ng doktor. 1 buwan daw ang pinakamatagal na. Hindi na ho ba kayo magpapagamot? Aantayin ko na lang ang oras ko. Sige ho, luluwas ako bukas. Para makadalaw man lang sa inyo. Teka, may pagbibilin ho ba kayo? Wala naman, Teresa. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Alam kong nakadagdag pa ako sa bigat at pasanin mo noon. Mapatawad mo sana ako. Matagal ko na po kayong napatawad, Chang. Kasabay ng pagpapatawad ko sa sarili ko. Magpahinga na po kayo, Chang. Bukas na bukas, luluwas din ho ako. Salamat, Teresa. Maraming salamat. Sakto pala, luluwas din ako bukas. Sige na, kumain ka lang na kumain. Namamayat ka na Kaka-volunteer mo yan sa simbahan at sa bahay ang puhunan Kumakain naman ako. Hindi lang talaga nakakataba ang mga pagkain dito sa probinsya dahil healthy at puro gulay pa. Kaya nga sabay na tayo bukas sa pagluwas? 4:00 ng umaga? O sige, may motor ka naman papuntang terminal, di ba? Aabot tayo ng unang biyahe ng bus. Gusto kong maagang mapuntahan si Chang. Teka. Hello? Po? Sige po. Bukas ng tanghali po ang dating ko. Naku, salamat sa pagtawag. Ano raw? Bakit naluluha ka? Wala na raw si Chang Feli. Ha? Tumawag ang ospital. Sa morgue ko na raw siya pupuntahan bukas, Tencho. Wala na si Chang.
Salamat po, Father Joaquin, at lumabas pa rin kayo kahit gabi na. Nabanggit ni Densyo ang nangyari sa tiyahin mo. Nakikiramay ako. Nang tumawag si Chang Feli kagabi, pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Parang nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko yung may karamdaman siya. Pero kagaya nun, alam kong wala na akong magagawa. Kahit ipalalangin ko pa ang paggaling niya, kung oras na para bawiin ng Panginoon ang buhay na ipinahiram sa kanya, siguro kahit anong pakiusap ko, alam kong hindi na rin ako pakikinggan. Hindi sa hindi pakikinggan, Teresa. May plano ang Panginoon para sa ating lahat. Isinasakatuparan lamang niya ang mga yon. Noon, matagal bago ko natanggap na magkasunod na kinuha si Lola at ang kapatid ko. Marahil kung hindi pa ako napadpad pa uwi sa bayan natin, hindi ko mapapagtantong mali na nawalan ako ng paniniwala. Ipinapadala ng Diyos sa mga taong kailangan natin sa tamang oras. Maaring hindi natin yun napapansin, kaya't akala natin ay mag-isa pa rin tayo kahit nagpapadala na siya ng karamay. Naiintindihan ko po, Father. Sa kaso ko, si Densyo at kayo ang ipinadala para gabayan ako. Nakakapanghinayang lang na hindi ko nabalikan agad si Chang Feli. Alam ko sa puso ko na napatawad ko na siya noon pa, pero... Nasabi mo naman sa kanyang napatawad mo na siya, hindi ba? Opo. Sapat na yon. Marahil kaya natahimik na rin siya dahil narinig na niya ang mga salitang hinihintay niya mula sa iyo. Ngayon, manalangin na tayo para sa kaluluwa ng iyong Tia Feli. Maraming salamat po ulit, Father. Lola, Greg, narito na rin si Tia Feli. Hindi ko muna kayo madadalang lahat sa probinsya. Laging bumabagyo doon at binabaha ang mausoleo. Mas mabuti pa na dito muna kayo para tuyo lagi ang lupa. Lagi ko naman kayong ipinagdadasal, Lola. Maraming salamat po sa lahat ng turo niyo sa akin. Sa lahat ng pagmamahal at paggabay simula nung mawalan kami ni Greg ng mga magulang. Ginagawa ko na rin sa ibang ginagawa niyo sa akin. Masaya po ako sa trabaho ko ngayon, Lola. Ang pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa simbahan ang naging bukasyon ko. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa nakaraang taon, natuto po ako at ngayon alam ko na ang tama kong lugar. Wala akong karapatang kwestiyonin ng mga nangyari. Kagaya ng wala akong karapatang magtanim ng galit. Magaan na po ang lahat sa buhay ko ngayon, Lola. Sana po, masaya na rin kayo kung nasan kayo kasama ng mga magulang at kapatid ko. Namimiss ko na kayo, Lola. Oo na, miss na rin kita, Greg. Kung nakikinig ka. Babalik na po ako sa probinsya at baka matagalan pa ako bago makabalik dito. Teresa, tara na? Tapos ka na? Naku, pasensya na. Oo, salamat sa paghihintay. Oo naman, ikaw pa ba? Tara na nga. Sisimulan mo na naman ako. Teka, wala ako sinasabi Sige, magpapaalam muna ako. Bye po, Lola, Greg, Chang Feli. Close kayo? Kababay, parang barkada mo. Ito naman, may paggalang naman yung pagbati ko sa kanila. Sige na, tara na. Kumain muna tayo bago pumunta ng terminal. Hoy, basta libre mo Kailan ba kita pinagbayad? Ay, oo nga pala. Densyo, parating na raw ba ang mga relief goods? 3 araw nang umuulan. Paubos na yung mga unang batch, Wala pang ang balita pero may supply dito sa simbahan. Halika, kunin na natin. Mabuti na lang pala. Naririto na tayo bago magsimulang bumaha, no? Kaya nga nakalain mo yun, no? 2 taon na simula nang una kang tumulong dito sa simbahan.
Ngayon, mas expert ka pa yata kaysa sa akin. Mas alam mo pa kung kailan dapat magsimulang mag-repack at mag-distribute ng relief goods. Siyempre, inaral ko rin yun. Naku, bilisan na nga lang natin. Maya-maya, dadagsa ng mga tao. Lalo na, naku, tumataas ang tubig sa bayan. Huwag kang mag-alala. Yung mga proposal mo noon na mga gamit para sa rescue at safety home kits nila, siguradong mas napaghandaan na ng mga tao ang gintong pag-ulan at baha. Ginaya ko lang naman na nakita ko sa Metro Manila nung nandun pa ako. Kaya nga nag-aalala na si Poldo dahil baka raw tumakbo kang barangay captain eh. Matalo mo pa raw siya. Grabe naman. Hindi ko naman pangarap maging politician mo. Ayos na akong supporting role lang. Bilang pagiging social worker at volunteer. At teka, may nakalimutan ka pa. Yung magiging main role mo in the future. Sisingit mo pa talagang sarili mo, ah. Ano? Hindi, pinapaalala ko lang naman na next year, misis na rin kita kaya isa pang role mo yun. Leading lady ng buhay ko. Iyan ba, Doy? Nakakahiya kapag may nakarinig. Kang maingay dyan. Ginadalihan na natin to. Baka magsidatingan ng mga bata. Sige na. O, ito na. Bibilisan na. Sa'yo lang naman ako mabagal noon. Eh. Ayaw mo pa talagang tumigil, ah. Hindi na. Titigil na ako.